Hello! Don't forget to support my FB page, Nurse Plantita Mitch. Hello, beautiful! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. Everyday vlog at 7 p.m. and thank you for your support on my channel and of course in our collection. More plants update and more care tips. And of course, wag mag-skip ads! Ayan. So, umulan today. Tapos, nilipat namin dito yung iba kong plant sa plant trap kasi hindi nga naaarawan dahil yung iba is namamatay. Ayan. So, meron akong dinigraph na cactus. Ito, dinigraph ko kasi may mga insects. I mean, scales. Ayan. Ayan, so let's start. So again, I'm just using a liquid soap, warm water, and 70% of the alcohol. So, syempre, kailangan din natin ng toothbrush ng ating mga asawa para ipanglinis dito sa ating gymno. Charis. Charis lang po, ayan. So, lumang toothbrush lang po ito. So, this is soap bristle na kind of toothbrush kasi nga kapag hard is pwede nating ma-scar yung ating mga cactus. So, binabad ko po itong mga gymno for 4 hours in the water. So, in fairness, meron siyang positive and negative output. So, yung positive, yung munang sabihin natin, lumambot yung tinik, tapos mas madaling matanggal yung mga scales. So, kasi kung hindi ko gagawin yun, mahirap tanggalin yung scale ulit at uulit hanggang siguro baka 5 times. Kasi yung isa, ang dami niyang scales. So, yung negative side, ay tapos nasabi ko ba yung lumambot yung tinik nila. Yun yung isa pa sa positive side. Lumambot yung tinik which is makakatulong sa pagdinis mo ng gymno. Kasi syempre kapag ka masyadong matigas yung tinik niyan, matutusok ka talaga So, kapag ka malambot is ma-handle mo kung paano mo hawakan yung gymno mo. So, yung negative side is lumambot yung ibang gymno na baby. Tapos, ayun, yung isa, parang sa sobrang lambot, tinapon ko na. So, yun lang. Pero, okay naman yung ibang gymno. Karamihan naman sa mga babies, okay lang. Yung isa lang talaga yung hindi. Lumambot siya. Pero, mas maganda pa rin na ibabad siya sa tubig bago nyo linisan kasi mas madali talagang matanggal yung scales. At saka, in fairness, hanggang twice lang ako nag-brush up. So, minimal pa. Ayun. So, as you see, meron akong dalawang container. Yung isa composed of liquid and alcohol. And of course, water. Tapos yung isa, just water lang. Kasi pag nagbabrush ka, tignan nyo ito munang gymno na to. So, medyo natanggal din yung iba niyang scales dun sa may water kanina. Nung binabad ko siya. So, hindi na siya ganun karaming scales. Kaya madali na lang siyang linisin. So, balik tayo sa dalawang container. Again, kung nakikita nyo, pagkatapos ko yung i-brush, sinasawsaw ko siya dun sa isang water na pure water lang siya. Kasi pagka mabula, mahirap nakita kung may scales pa yung gymno. So, yun yung ginagawa ko. Yung iba naman po ang ginagawa, niraran sa water. So, pwedeng ganon, syempre para direkta na patanggal yung gymno, hindi na may iwan, yung scales, hindi na may iwan dun sa water. Pero, sa gagawin ko, yung technique ko naman is, ito pa rin yung gagamitin ko. Tapos pag mabula na yung isang pure water, itatapon ko na kasi gusto ko talaga makita kung wala na yung scales doon sa gymno. Kasi yun nga, pag nagbabrush up tayo, mabula. Minsan akala mo
okay na pero hindi pa. Ulit ka ulit. So, ang technique ko naman din is, kaya ganito, after ko naman tong linisin is nilaran ko pa siya sa water over and over. 3 times ko silang hinugasan. Hindi ko na nga lang din inad yung video ko na naghuhugas kasi kita yung tiyan ko. Kaya tinanggal ko na. So, ayun. So, again, yung iba, masyado silang meticulous sa paglilinis ng gymno. So, yung iba, gagamitin nila yung pang brush up, yung pang clean up. Tapos, after ng isang gymno, itatapon na nila ulit. Tapos, magtitimpla sila ulit. Basta ganon. So, after one by one, tinatapon talaga nila yung kanilang solution. So, ako, yun pa rin yung ginagamit ko. Basta nakikita ko na malinis, and yun nga, again, niraran ko siya sa water after ko rin linisan 3 times. Ayun. 3 times ko silang niraran sa water. Tsaka, syempre, right after mo maglinis, sisilipin mo kung may nakakabit pa rin na skills. Kasi meron pa rin talaga, lalo na kapag hindi nyo binabad sa tubig yan. So, ang cactus naman, ang gymno, ang mga cactus, pangbaragan yan. Oo, matibay talaga sila. Sorry sa tahol ni Happy. Alam nyo, ang mga Pomeranian, sobrang sakit sa tenga ng tahol. Kaya, ewan ko, minsan tinataholan niya isang bagay. Ganun ka-inosente sa Happy. Tinataholan niya minsan yung dustpan, mga ganun. So, sorry sa background kung maririnig nyo si Happy. Ang hirap niyang pigilan tumahol. Anyway, isa din sa mahirap sa paglilinis sa gymno is yung mga baby nila kasi maliliit. So, buti na lang lumambot yung tinik. Iwas tayo sa tusok-tusok. Namiss ko din matusok actually. Nung natusok ako, ay nakakamiss pala din yung ganung feeling kasi nga, hindi na ako masyadong nagtatanim. So, lagi lang ako nagdidilig. Ganun lang. Tapos pollinate. Ganun na lang yung ginagawa ko. O ganun talaga pag cactus, wala ka nang lilinisin. Kapag succulent, daming mong orasyon. Anyway, so, doon naman tayo sa toothbrush. So, sa paggamit ng toothbrush, ang advantage niya is matatanggal, mas mabilis matanggal yung mga scales. Ang disadvantage ng toothbrush, kung ayaw mong matanggal yung baby dun kay mother, is natatanggal siya. So, yung iba, they using a paintbrush, iba makeup brush. Yun nga lang, pag makeup brush, masyadong malambot. Ang hirap tanggalin, hindi natatanggal yung scales mabuti, nasasayang yung effort mo. So, yung iba, pagka sobrang dami talagang scales, tinatapon na nila. Yung iba naman, on the first place na nagtanggal sila ng scales, on the second, at ganun pa rin, tinatapon nila hanggang third, tinatapon na nila mismo yung cactus. So, sinusukuan na din nila. So, para maiwasan natin yung scales, kailangan nasa mahangin silang area. Syempre, kailangan may sun din. And, ano pa, usually yung mga grafted ko lang talaga yung ini-scale. Ewan ko nga din ba talaga. So, nakikita niyo yung green, yung pinakakapitan ng ng dragon fruit cactus. So, yan, tatanggalin ko pa po iyan later. Kailangan kasi matanggal natin yung pinakakapitan nilang dalawa. Kailangan na natin silang paghiwalayin. Ayan. So, later ipapakita ko sa inyo yung madaling paraan. Ayan. So, toothbrush. Yun din, sa mga gymnocalycium, minsan yung scales, actually, kadalasan, nakakapit sila doon sa may tinik ng gymno. So, gustong-gusto nilang sumisiksik doon, especially kapag maraming mga babies. So, yan, takawin talaga ng scales ang mga grafted. Sila lang talaga ang pinuputakte ng scales. Ewan ko nga din ba, baka sobrang sarap nila, ganun. So, ayan. Ito yung pangalawa nating dinegraft. So, ito, wala namang problema to sa pinaka-body niya. So, nainis lang ako sa scales. Kasi, ang problema sa mga grafted cactus, pag tinanggal mo na naman siya, is medyo mahirap silang hindi naman mahirap itanim. Kumbaga, pag tinanim mo ulit, mag-iinarte sila. Ewan ko.
Mga ganon. So, ako, naisip ko, tanggalin ko na lang kasi baka pagka hinayaan ko ng dinigraft, baka ganun din, mauwi din ako sa, pag hinayaan ko siya nakagrafted, baka mauwi din ako sa dinigraft. Kasi syempre, tatanggalin ko siya dun sa soil niya, tapos ire-repat ko ulit. So, baka mabulok yung stem. Minsan ganun eh. May mga ganun silang kaartihan talaga. So, yan din ang hirap sa grafted cactus. Next natin ito yung pinakamaraming scales sa nakita ko. Oo, sa mga naging grafted ko. Ikaw yung pinakamaraming scales. Ewan ko ba naman din. So, ayan. Ang hirap tanggalin ng baby. Nag-iingat ako kasi baka malagyan ko ng scar si mother. So, pag nagpa-pluck tayo ng babies ni mother, pwede natin malagyan ng sugat si mother. So, kailangan twisted motion. Pero kung ganitong malalaki na at nagkakasubkuan na sila, medyo mahirap. So, kailangan natin mag-ingat. So, medyo palabarn din yung tinik nito. Pero malambot naman na. O, ayan. So, actually, ito yung nagulat ako kasi upon brush natin, natatanggal na agad yung scales. Pero again, kung hindi ko siya binabad sa tubig, mahihirapan po akong magtanggal. So, ito yung isang gymno na may baby na lumambot masyado. Siguro baka may problema na din yung side nung gymno na yun. Kasi yung iba naman maliit. Mas nakita nyo maliliit yung pinlock ko, okay naman eh. Pero ito, grabe. Malambot yung isa. Baka may problema na talaga siya. Ayun. So, ayan. Pag nag-brush tayo ng gymno, kailangan ibigay na natin yung pinaka-best natin sa unang sides. Kasi para hindi na kayo umulit-ulit. So, i-brush nyo na ng maganda, up and down, side by side, lalo na sa mga tinik. Tapos, yun. Basta ganun, bigay nyo na yung pinaka-best nyo on the sides, every sides, ibigay nyo na. Kasi para hindi na kayo pabalik-balik na nagbabrush. Oo. So, try nyo din yung ganito na ibabad nyo sa tubig para makita nyo na madaling mag-brush up ng gymno.
Ayun. Pero assess nyo muna yung gym nyo. Baka mamaya may problema naman pala. Binabad nyo ng mabongga. So, natutuwa talaga ako ngayon kasi ang dali lang talaga matanggal nung scales at nakikita ko dun sa toothbrush yung mga scales kadiri din. So, ayan. So, brush lang natin ng maganda at tandaan, ibigay ang best sa pag-brush ng scales para hindi na kayo pabalik-balik mahirapan. Ayan, o diba? So, nakita nyo? Puti-puti na to eh. Mas maputi pa to nung hindi ko pa siya binababad. So, nakakalas din. Maganda din yung yung iraran mo siya sa water. Tapos, gamit ka ng container. Tapos, i-run mo sa water. Habang niraran mo sa water, napupuno yung tubig nung container mo, is nakakalas talaga yung scale. So, ganun lang. Ganun lang yung ginawa ko kanina. Tapos, tinapon ko ulit yung una, and then, niran ko ulit sa water, pero naka-container. Hanggang 3, ganun. Tapos, yung pangatlo, dun ko na binabad sa tubig. Tapos, 4 hours again, linis na. Ayan. O, kita nyo? Actually, hindi siya naka-close up kasi, pero kung naka-close up yan, kitang-kita nyo talaga na andaling matanggal nung scales. So, nakakatuwa rin. Parang masarap din siyang gawin kapag ganun kadali. Kasi yung na-experience ko dati, ang tagal eh. Tapos paulit-ulit talaga ako. So, ganun lang pala. So, we're done na. Tapos, tingnan nyo ha, kung gaano nakalinis itong ating gym na. Niraran ko kasi ito sa tubig dun sa gripo. Ayan. O, di ba ang linis na niya? O, di ba kabog? Wala na yung kanyang mga scale. So, mabilis lang. Ganun lang. Basta bigay nyo yung best nyo, tapos baban nyo sa tubig. Ulit-ulit yarn. Ayan. So, yung mga babies, dito ako nahirapan sa mga babies, pero in fairness, madali lang din matanggal kasi kapag ganito maliit na dyan, tapos maraming skin, mahirap siyang tanggalin. So, dapat talaga, the key is ibabad mo sa tubig.
ito ha, malapit na tayo matapos and importanters to na after nyo maglinis ng gym no, na may scales, yung pinagamitan nyo, tapon nyo na agad sa running water, tapos dun na diretso na sa kanal para hindi na gumapang pabalik yung mga scales na yan. So, ganun yung gawin nyo, linisin nyo mabuti yung mga pinagamitan nyo, yung toothbrush, yung mga container na ginamit, linisin nyo mabuti para wala nang babalikan pa or walang maging reason na bumalik yung mga scales. So, ayun. Ito na yung part na tatanggalin ko yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dito, yung pinagkabitan nila nung nung kanyang dragon fruit cactus. Ayan. So, para magigisa po ako, magluluto po ako ng ng gym, no? Sarot. Ayan. So, hiwain lang natin yung yun, kung ano man tawag dun. Kailangan kasi matanggal yun. Ayan. So, sobrang lambot pala nung loob. Kasi nga, nababad natin siya sa water. So, minsan, dumadasog na yung kutsilyo sa loob kasi I thought, yung experience ko matigas. So, ito, malambot na. Kaya madali na lang siyang hiwain. So, yung iba, ang ginagawa dito, hinihiwa talaga yung body. Tapos, kapag ikakabit doon sa another igagraft na cactus. So, sugatan natin. Yun yung payo ko, diba? Sugatan natin para madaling mag-ugat, magka-loose, ganun. So, medyo, siya, nakakatakot din gawin kung sa inyo. Kung hindi kayo sanay or first time nyo gagawin, medyo matatakot kayo kasi susugatan nyo yung cactus, tapos iisipin nyo na agad-agad na baka mamatay ito, mga ganon. So, hindi naman po mamamatay basta naagapan nyo po agad yung rot doon sa cactus. And yung iba, pag nag-rot yung kalahati nung gino nila, inahati talaga nila yan, tapos pinapatong nila sa ibang cactus para mabuhay. So, ganun ginagawa nila. So, okay lang yan. Huwag kayong matatakot pag ganon. Basta alam nyo yung ginagawa nyo. At confident lang. Tsaka pray. Ganon. Ayan. So, malapit na tayong matapos. So, after nito, papatuyuin ko lang. Tapos, kapag tuyo na siya, pwede ko na siya ulit itanim. Tapos, yun, abangan nyo ulit yung ating repotting ng ating mga grafted. So, yun lang. And, I hope nagkakapagbigay ako ng another informative vlog about sa ating mga grafted cactus, paano mag-degraft, ano ba yung mga do's and don'ts, and positive and negative effect ng mga ginagawa natin na yan. So, yun lang. Abangan nyo pa yung ating mga updates. Kasi marami pa akong isi-share. Tinatamad na nga lang din akong mag-vlog. Charot. Tinatamad na din akong maghalaman talaga. Pinipilit ko na lang din minsan. Kasi, ewan ko, parang na din, part of life, ganon. Sharing knowledge sa ating mga plants, 'di ba? So, nakakatawa din kasi na hindi mo naman naakalain na dito sa gym na parang wala namang ganap to, parang ganon. Pero maraming ganap ang mga gym, no? Marami ka pang matutuklasan siya, matututunan sa kanila. Lalo na yung paglaki nila, tas ikaw mismo yung nagpalaki. Maraming effect, ganon. Basta ganon. So, anyway, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Succulent Love, this is your Nurse Plantita again. Saying God bless po at laging mag-ingat.